Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So, ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong tungkol sa Senado kasi meron po silang bagong Senate President. Yung maybe leader nung nagkudita. Sabi po sa Politico News planadong kudita. O sinong nagkudita? O di ba sila? Sino ang leader noon? Di siyempre yung bagong Senate President, no? Siya ang itinalagay, meaning siya ang nakaisip at inamin niya naman, no? Sa previous vlog natin, nagbigay tayo ng ebidensya na inamin niya na siya ang nagplano na patalsikin na lang si Mig Zubiri because of that famous video. Nandun sa isa nating vlog yan mga kababayan, yung medyo nagkainitan sila ni Bong Revilla kasi nga si Bong Revilla kaawa-awa naman yun na rupture yung kanyang Achilles heel. Masakit po talaga yan, no? No, hindi biro yan, no? Nabastusan siya doon sa sinabi ni Mig Zubiri, and then Mig Zubiri admitted that he is wrong about doon sa sinabi niyang dapat unanimous vote yan, no? Kung pwede kang pumunta dito o mag-zoom ka o online, gano'n. Kaya siguro yun, at sabi rin ni Bato na ito talaga si Bato parang hindi militar no, o police, na it should be secret, wag mo i-squill. Hindi mo na lang gayahin si Itok-Itok no, na nagalit daw yung artista group. Talaga naman sa Senado, no? Talagang wala. What do you expect at our Senate? Iilan lang ang matino dyan. Walang decorum, ang gulo-gulo nyo. Di ba kayo nahihiyan yan? Parang self-serving na lang ang ginagawa nyo, no? Dapat talaga yan sa mga yan, i-purge na rin yan. Ala akong pakialam kung matanggal man dyan si Amy Marcos. Siguro ang matino lang na makikita ko dyan siguro si Loren Legarda. Ayan. Si Grace po. Yan. Mga babae, except kay Amy. Coco Pimentel, pwede. Sige. May utak naman, di ba? The rest, wala na. Maski na yung bagong Senate President, di na nyo dito ha. Mamaya, I want you to observe, no, yung demeanor, yung ni new Senate President. I will be showing you 2 videos, no? Siguro ito related, but instead na magbasa tayo ng article mahaba, video na lang. Una sa PTB and the second one is UNTV, no? So doon na lang natin kukunin yung context or content. Kasi kung may content, may context. Pwede namang walang may content pero walang context. Di ano yung sabihin nun? Fake news. Di ba? So, actually, iyon ay sisingit lang natin itong dalawang video kasi prelude to para dun sa parang nang natapos na yung kudita, yung kaguluhan, let's settle down. Pero tandaan niyo, napaka-powerful pala nung artista group. Bro inyo, nakapagpatalsik ng Senate President. Wow! So, ingat-ingat. Baka madagdagan pa ang mga artista, di ba? Sabi niya, nung nasa PDP, may ambisyoso pa isa artista. Actually, ang mga topic natin is about si Mayor Alice Go nakakuha ng kakampi? Question mark. Kasi parang meron pong nagtatanggol sa kanya. No? At the same time, marami pala kakambal si Mayor Alice Go. Yan. Malalaman nyo mamaya, may isa tayong article dyan. Nangangamba rin yung bayan na ito na baka yun ay kakambal ni Mayor Alice Go. Ano yun? Your Honor, lumaki po ako sa farm. Hindi ko na po maalala, Your Honor. Ang tatay ko po ay isang Chinese, ang nanay ko po ay kasambahay. Pero, hindi ko na po sila makita ngayon, Your Honor. Your Honor, lumaki po ako sa farm.
Di ba, Hattori? Parang yung plaka lang, naipit na lang, paulit-ulit, kaya nga galit na galit. Si Senatora Loren Legarda Agabe. Naku, si Senatora, pretty woman pa man din eh. Ang ganda ni Senator Legarda, yung nga lang, may edad-edad na, di ba? Beauty never fades. Di ba, Hattori? O, si Hattori na lang kasi baka mamaya may magtampo na dyan, no? At least ito si Hattori, ulitin ko. Hindi magalit sa akin yan. Tuwang-tuwa pa at nababanggit ko kanyang pangalan. Ganyan kami yun. Ganyan kami yun. Okay? So, bago po tayo magpatuloy, isang shoutout na lang kasi yun ang suggestion ng ating isang friend na si Elora. Sa isang video na lang, Tokis, para hindi mahaba. Okay, pagbigyan natin yung taga-sisid natin sa West Philippine Sea. So, shout out po sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga magaganda ninyong komento nang naaayon sa inyong mga pinanonood at hindi nag-ad hominem, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super chat, super sticker, super thanks, sa mga katuwang natin sa ating video premiere kung meron man, sa comment section at sa chat box. The likes of Ate Marie Chris Hernandez, si Elora Liz, si Kai, si Tita Aurora, yung mga kasamahan nila dyan sa buong bayan ng Palawan, Zambales at sa Norte at sa buong West Philippine Sea Advocates, yung mga lumalaban para sa atin ito. Shout out po sa inyo, sa ating mga OFWs, no? Shout out po at patuloy po kayong mag-ingat at pagpalain ng ating poong may kapal. Ganon din kay Aichang, kay Mio, kay Wanabet, kay Senchang, kay Bet M, na pare-parehong mga taga Japan. Mga Haponesa na siguro kayo, no? No? Ohayo gozaimasu. Sasabi naman lang, harigato. Tama ba yung sinasabi ko? Mga ano? Ay, Haponesang Pinay, ha? Kay Milestan, Alex Andrade, si Maritel T, Mami B, Mighty Baisa, Mami Peng, lahat po sila, letter M, mga magaganda. Uy, naku, napakasip-sip mo naman, Toki. Siyempre, di ba? Lahat ng mga subscriber natin, members natin na ladies are beautiful. Di po ba? O, si Priscilla Acepcion, Ilocana Cana, Carclea, Hattori, RN Tusens, Danny Reynado, si Lorna Rafael, si Mohamed, si Red, at yung mga nandito po sa aking harapan, no? Si Malditang Lola, Mami Lou Parker, Jean Jagers, Bergie Pamposa, Simply Me Jenny, Honesto Pantala, Losana Nerpio, Ludi Familar, Berna Villapuerte, Gerlis Mascarenas, and Suset Ballesteros, no? Ito pong grupo nila, Miss Suset, si Miss Beth M at Priscilla. Meron po silang grupo, yung Friends for PBBM. Shout out po sa inyo, no? Once again, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa ating munting channel na Simply Tokis Vlog. May God bless us all, no? At patuloy nyo rin pong ipagdasal ang ating Pangulo kasi very precarious po yan dahil itong Senado nagbalasahan, no? Ayan lang naman ang hindi kaalya. Hindi nyo malaman kung kaalyado ng Pangulo ito, lalo na si Chis Escudero, even though they're friends, but politics is politics, no? Mamaya I want you to observe, no? Yung itong si Chis Escudero, ano ba ang take nyo sa Senate President na ito, no? Okay, unahin muna natin tong video na ito bago tayo pumunta dun sa pinaka main topic natin. Ang tanong, bakit mo isasama yan, Tokis, kung di naman pala kasama sa main topic? Prelude nga eh, prelude. Kasi after that brouhaha, after the said coup d'etat, no, yung ouster plot kay former Senate President Mig Zubiri, no, eto na, no? Actually hindi yung PIDEA leaks ni Darak, no, ni Darak, isa lang 'yun sa mga minor na dahilan lang 'yun. Alam nyo, naisip ko ang pinaka major na dahilan ay yung video nga na nagkainitan, uminit ang ulo ni Senator Bong Revilla kasi sinabihan ba siyang, are you in a coma? Oh, tapos wala naman pala sa rules yung sinasabi ni Mig Zubiri. So, it boils down. Kasi di ba may mga previews ng pagpapatalsik sa kanya, may mga ouster plot pero napipigilan lang. Ayun din yung sabi ni Bato. Oh, si Bato sobrang maingay, no? Hindi
better shut up. Para wala na lang yung ganito. Nahuli ka. Na sinabi mo, na rekindled, bumalik. Yung mga artista group na sila gustong patalsikin ang Senate President. And then, that one opens. Na-open ulit. Therefore, yun ang pagkakataon para mapatalsik ka. So, ang niloklok nila ay si Chis Escudero. Kasi si Chis Escudero, siguro isang abogado, alam ang batas, no? Confident. Sabi niya, 14 years na siya dyan sa Senado. Okay, 14 years and what have you done? No? Ito, papakita ko sa inyo yung dalawang video. Unahin natin yung PTB. Ang sabi dito, balasahan sa komite. No? I want you to observe yung ni Chis Escudero. No? So, what can you say about this senator? Okay? Ito po. Nagkabalasahan sa komite chairmanship sa Senado. Ito'y matapos ang naging pagpapalit sa liderato ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Yan ang ulat ni Daniel Manalasta. Sa lahat po ng naniwala, nagtiwala, at inihiling ko po ang inyong paumanhin kung may naabala man kami, kung may nasaktan man po kami, kung meron man po kaming naapakan ng mga paa. Sana tanggapin niyo aking buong pagpapakumbabang paghingi ng tawad at sisikapin po namin na gawin lahat po ng aming makakaya para hindi man mahigitan, mapantayan man lang namin ang nagawa at nakamit ng mga nagdaang tagapangulo ng Senado at ng bagong liderato ng Senado sa ngayon. Yan ang isa sa mga naging mensahe ni Senate President Francis Chis Escudero bago mag-adjourn ang sesyon kagabi sa Senado. Paano nga ba ang magiging estilo ng kanyang pamumuno? Ang tingin ko sa sarili ko, imbis na leader ay tulay. Para mapag-abot ang magkaiba tila hindi nagtutugma ng mga pananaw, opinyon at pangailangan. Ang trabaho para sa akin ng bawat leader, matulay at maitawid yun. Sa ngayon, maraming komite sa Senado ang nagkaroon ng balasahan, katulad sa Committee on Finance, Justice, Sustainable Goals at Energy. May mga bagong chairperson din sa Committee on Tourism, Urban Planning, Ethics at Public Services. Habang si dating Senate President Juan Miguel Zubiri ang hawak naman ng Senate Committee on Economic Affairs. Ayon kay Escudero, may nakatakda silang pag-uusap muna ni House Speaker Martin Romualdez. Para mapag-usapan una sa lahat ang relasyon ng Kamara at ng Senado na sana maayos, wala nang palitan ng maanghang na salita. Doon muna siguro kami magsisimula bago namin pag-usapan yung ibang mga bagay pa. Call a spade a spade. Number one, call a spade a spade. Meaning, ano ba talaga gusto? Yun na lang yung tanongin natin. Pangalawa, dapat hindi maapektuhan sa kung anumang hugis, kulay o itsura ang kasalukuyang mga kapangyarihan at prerogative ng Senado. Sabi rin ni Escudero, noon pa lang tutol na siya sa subcommittee para sa Chacha dahil may nakatayong komite na para rito. Kailangan maliwanagan at magkaroon ng garantiya na hindi yan magiging voting jointly. Hinggil naman sa panukalang divorce, hindi raw niya ito ipipilit sa mga kasamahan pero kung tatanungin siya, nais niyang palawakin at maging abot kaya ang annulment. Ang posisyon ko kaugnay ng divorce ay conscience at personal vote to. Walang party, walang majority or minority stand dito. Personal na desisyon base sa kanilang paniniwala at relihiyon ang mangyayari dyan sa kada senador. At bilang tagapangulo ng Senado, wala akong balak dumiin, pabor o kontra dito. Papaano naman ngayon ang nakaumang na investigasyon hinggil sa umano'y gentleman's agreement na pinasok umano ng Duterte administration at ng China? Kay Senator Amy kung mag-hearing siya dyan, pero para sa akin, sino imbitahan mo? Secret nga eh. Sa kanya rin pamumuno, wala raw plano ang Senado na maging rubber stamp lang o maging sunod-sunuran. At ngayon siya na ang Senate President, inaasahang ding ang kanyang misis na si Hart ang mamumuno sa Senate Spouses Foundation Incorporated. Naiyak siya ng konti, nagpanik kasi parang di raw niya kaya. So, inaano ko na, wag ka magpa-pressure. Sabi ko, yung kaya lang. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Yan po, mga kababayan. Ano napansin niyo? Ano napansin niyo kay Chis Escudero? Para siyang yung nag-o-oratory ka. Lang. Biro lang ha. Kayo anong na-observe niyo? Ako, may naisa pa ako napansin, no? I think sa unang tingin he's so cocky.
No, pero pag nakita nyo ng personal yan, si Senator Cheese, mukha namang mabait. No, kasi ako nakita ko yan. Siguro for an hour or two, doon sa, yung nga kinakwento ko sa inyo, nung umuwi kami nung, I believe it's 2015 or 17, no? Kita ko siya sa Baguio, doon sa, yung hotel nung, kasi nanonood ako ng Forever More, nung si Lisken, yun, gusto kong puntahan yung manor na yun. Kita kami doon. Mukha na mabait siya that time. Ewan ko lang ngayon. Baka nagbago. It's that like 7 years ago or 9 years ago, no? So, pero, he's so overconfident. Yun na lang, siguro, sabihin ko, instead of cocky, no? He's so overconfident, no? Parang ano lang, eto lang ako, ganti no, ganyan na siguro siya. Pero, kayo, anong nyo, no? Napansin ninyo. And the same time, may kumikinang, mga kababayan, kumikinang si Cheese Escudero. Ano yun? Yung hikaw. Sana all may hikaw. Di po ba? O ayan daw. Sabi niya dun sa kanyang press con, party lang yun sa PTV. Ano siya? Tulay siya instead of a leader. Yun. So, bakit ka pa nagkudita kung hindi ka naman pala leader? Tulay ka lang naman pala. Di ba? Kung maganda, kung tulay ka rin lang naman, mag-apply ka na lang sa DOTR. He is a bridge to mend the gap. Parang gano'n, no? Whatever. Really? Ano pa? Baka mamaya ako nasabihin kung ano pa. Kasi baka dito sa UNTV, baka marinig din natin magdodoble lang, di ba? Tungkol naman doon kay Madam Hart, ganun talaga Madam Hart. Ginusto ng asawa mo yan, so better show up. Di ba? Ito, sa UNTV naman tayo. Ito rin yan. Escudero, makikipagkita kay Speaker Romualdez tungkol sa Chacha. Ito nga yun, kaya ayoko muna magbigay ng aking opinion at reaction kasi nandito pa rin po. Okay? So, panoorin natin. Sabi ko sa kanya, mag-usap at magkita kami sa darating na linggo marahil para mapag-usapan una sa lahat ang relasyon ng Kamara at ng Senado na sana maayos, wala nang palitan na maanghang na salita. Ilang araw matapos ang rigodon sa Senado, magpupulong si Senate President Francis Cheese Escudero at House Speaker Martin Romualdez para pag-usapan ang magiging relasyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Anya, ito'y para maiwasan na ang bangayan sa pagitan ng mga senador at mga kongresista sa mga kontrobersyal na issue, gaya na nangyari sa kasagsagan ng umano'y People's Initiative. Kasama rin sa tatalakayin sa pulong ang charter change o Chacha. Sinabi kahapon ni Speaker Romualdez na kumpiyansa siyang ikokonsidera ng Senado ang pag-amyenda sa economic provisions ng saligang batas sa ilalim ng pamumuno ni Senator Escudero. Ayon sa senador, pag-uusapan pa nila ngayong session break kung ibabalik sa komite ni Senator Robin Padilla ang pagtalakay sa Chacha. Pansamantalang itinigil ngayon ang deliberasyon sa Chacha matapos magbitiw si Senator Juan Edgardo Sani Angara bilang pinuno ng subcommittee ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes kasabay ng pagbaba sa pwesto ni dating Senate President Juan Miguel Mig Zubiri. Sa totoo lang, tutol ako noon na bumuo ng ganyang subcommittee dahil may committee namang tumatayo ngayon, ang committee ni Senator Robin Padilla. Hindi ko alam kung bakit hiniwala yan, kung bakit hindi binigay kay Senator Padilla yan. So kung ibalik namin sa kanya, desisyon niya kung siya'y magdidinig. Sa ngayon, nananatiling tutol si Senator Escudero sa Chacha, lalo na tila wala rin naman anyang numero para pumasa ang panukala. Kabilang sa kine-question ng mambabatas ang magiging botohan dahil hindi anya malinaw sa bersyon ng Kamara kung magkasama o magkahiwalay na boboto ang Senado at Kamara para sa kinakailangan na 3/4 na boto alinsunod sa saligang batas. Hindi ko maintindihan nga bakit nag-hearing pa sila, hindi na pinag-uusapan ito Nag-caucus kami, nagtaasan kami ng boses dyan. Bakit pa ba nag-hearing? Ang takot at pangamba ng marami ay kung pagbotohan yan dito at kahit matalo, pag inad mo yung boto rito at yung boto ng Kamara, pinagsama mo, sobra sa 3/4. Sino pumipigil kanino man umakyat sa Korte Suprema para sabihin, uy, complied yung 3/4? Handa naman anya si Senator Escudero na tapatin si Speaker Romualdez sa magiging kapalaran ng Chacha sa Senado. Libre magsabi, basta libreng tumanggi pag hindi kaya. Mas mahirap mangako ng hindi naman kayang ibigay. Raising false hopes, I believe, is by far a bigger sin or crime
than simply just saying no. Sa pagkakakilala ko sa kanya ay maginaw at walang masamang tinapay. The Speaker Romualdez, hindi ko sasabihin magaling na politiko pero walang masamang tinapay. Meaning, hindi sa palaaway. Sa ngayon, sinuspende na muna ang nakatakdasa ng regional consultations para sa economic chacha. Giit ni Senate President Escudero, dapat maging malinaw na hindi magkasamang boboto ang Senado at Kamara. Bagay na posible umanong hindi na ipaliwanag ng mabuti kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nang matanong kung anong makakapagpabago sa kanyang desisyon kontra chacha, sagot ng senador, Call a spade, meaning ano ba talaga gusto? Yun na lang yung tanongin natin. Dapat hindi maapektuhan sa kung anumang hugis, kulay o itsura ang kasalukuyang mga kapangyarihan at prerogative ng Senado. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So yan po, no? So dinagdag na lang natin yon. Actually, dun sa unang video, humingi ng paumanhin si Escudero. Well, time heal wounds, not right away. Pero sa kanya, parang ano rin siya yung, I don't care if you will accept it or not, no? Hillbilly, redneck. Di ba, Hattori? Hillbilly. Saka parang redneck I don't care as long as I said I'm sorry, no? Parang, he doesn't mean sa word, no? Teka muna, parang napaka-insensitive ko naman, no? Na parang kinudit ako na, tapos nag-sorry pa ako. Ewan ko, no? Parang ano no? Parang nagmalaki pa na, parang ano no? Yung dinagdagan pa yung yung sakit ng sugat na, after na makudita si Opin, nag-apologize lang. Ganun lang, no? Pero you never know what's the feeling of mostly the former Senate President Zubiri. Saka yung mga kaalyado niya, no? Siguro nga sabi ko sa inyo, time heal wounds. Now, punta tayo dun sa sinasabi niyang chacha. Chacha is dead. Wala talaga. Kahit na kunwari pang naghihiring dyan si Angara, alam naman natin ang posisyon ng Senado. They don't wanna be, yung out of numbers. No? Kasi pag nag-joint yan, yung voting, talo talaga sila. 24 lang sila, kompra 316 Maski na makakuha sila ng ilan lang yung mga hindi pumabor doon sa RBH 7 ng House. Sabihin nyo, 20 lang, o plus 24, 44, talo pa rin sila. Kaya ayaw nila. Kahit na sino pang maging Senate President, ayaw nila. Si Robin Padilla naman, na siyang chairman ng diyan sa constitutional reforms, iba naman ang niyan, hindi naman economic provisions term limits no? So ibang-iba. At tapos sabi niya, ayusin niya rin yung relasyon ng lower house sa kanila. Sino ba nagsimula nun? Di ba kayong mga senador? Mga gunggong kayo no? How you gonna fix it? Diba? Ang gusto ng mga lower house is to help the president. Kasi nga, ang daming nagpi-pledge. No? During the foreign trips, state visit or working visit, may nakukuhang mga pledges ang Pangulo. The question is, not all of those pledges will come to fruition. Kasi nga, once na malaman nila yung economic provision ng ating konstitusyon, ganito pala, ba't ako magninegosyo? Paulit-ulit ko namang sinasabi sa inyo na walang karapatan ng banyaga na magkaroon ng magmamay-ari ng lupa sa ating bansa. Yan po yung pinoprohibit ng ng economic provision sa Constitution. At the same time, ang mahal-mahal ng singil ng kuryente, no? Labor cost mababa. Pero ikaw ba naman, kung ano mo, manufacturing, ang laking kuryente niyan. O how much? O yung taxes mo pa. So ba't ako magninegosyo sa alam ko na palugi ako? Kaya instead of pupunta sa ating bansa, they forgo to another punta sila sa ibang bansa tulad ng Vietnam, Thailand, Indonesia, Cambodia, no? Na hindi gaano mahigpit sa mga provision ng mga mangangalakal. Tinaw sa Vietnam, 100% ownership. Kasi kung may magnenegosyo, you are giving yung receiving country ng trabaho, yung mga manggagawa nila, mga citizen nila. At the same time, magbabayad yan ng taxes. O, di ba? So, sino ang mas smart? Yung mga karatig bansa natin na tinatakbuhan ng mga mangangalakal o tayo? Smart nga tayo.
Smart tayo. Dami nating batas eh. Di ba? Tatalino ng Pinoy talaga. Tulad na nasabi ko sa inyo, we are adaptive. We are smart. We are witty. Mga ganon. Sabi nyo na lahat. Pero, hanggang doon lang yun. Hanggang doon lang yan. Politics will stay play on that one. No? Sabi nga ni Hontiveros eh, call it a spade a spade. Ano ba talaga gusto? Alam mo naman, Escudero, kung anong gusto eh. No? Mamayabang ka pa eh. Call a spade, di mukha mo. Alam mo eh. Di ba? Yun ang number one sabi niya eh. Call a spade a spade. Ano ba talaga ang gusto? Ano ba sabi ng Pangulo? Economic provision. Bawasan yung mga limitation na nakapatloob doon sa economic provision ng Constitution. That's what they want. Ito pa oh. Anong sabi ni Speaker? Dagdagan ko kayo ng article. Ito sabi ni Speaker dito sa GMA News Online, no? Romualdez on economic chacha, I'm sure the Senate will consider it. Resolution of both houses number 7, ito po yung sa lower house, which seeks to remove, yung RB 87, isa sa layunin niyan is to remove the 40% foreign ownership limit for public utilities, education, and advertising firms under the Constitution, what was already approved on final reading by the House. Ayan, oh. Yan ang gusto. Have you not read yung pinasa sa inyo? Or just you shall shelve it? Sinelve nyo na lang. You don't wanna read it because yan ang gusto. Tapos you wanna say, call it a spade a spade? Ano ba talaga gusto? That's it. Yan ang gusto. Ayun din ang gusto ng Pangulo. Tanggalin ang sobrang restriction sa economy. Ayun, huwag mo kaming bulahin. Sobrang namang yabang naman, oh. No? Grabe, parang hindi mo naman alam talaga ang gusto. Hindi lang nila ang gusto yan. Yan din ang gusto ng mamayang Pilipino. Dumaloy ang trabaho sa bansa para kahit papano maibsan ang pagbibigay ng ayuda sa mga mararalita. Mababawasan ang pagpondo ng pagpondo sa mga ayuda. Hayaan natin na pumasok ang mga trabaho para yung mga mga kapwa natin na walang trabaho, yung mga counting posts around, no? Makakuha ng trabaho. Hindi yung puro na lang kayo ayuda, tapos may mga politiko pang sasama sa DSW, kunwari magpapaabot ng tulong para tingin ng tao sa kanila yun. Hindi po. Ginagamit nyo lang ang DSWD para kayo ay mabango sa taong bayan. Diba? O ayun, sinagot ko na. Call it a spade. O, ayun. Binigyan kita ng katotohanan. Ayun, no, sinabi ng GMA News Online. 40%, remove the limit sa edukasyon, sa utilities, o ano pa. Diba? Come on. Niloloko nyo lang kami. Nandyan na sa desk nyo yan eh. Diba? Grabe mga kababayan. Akala man nila hindi tayo nagbabasa ng balita. O ayun, no, sinabi na doon ni Speaker, oh. Alam nyo yan. Kaya nga galit sa inyo ang mga nasa lower house eh. Because you want to cling on to your power. Ano ba talaga iniisip ninyo kayong mga senador? For the sake of the nation and its people or its citizen? Or kayo lang? Mga self-serving kayo. Diba? Pinangako nyo yan sa mga bumoto sa inyo. Ang constituents nyo ay hindi isang distrito. Hindi isang rehiyon, kundi ang buong bansang Pilipinas. Now, ang gusto ng mamayang Pilipino is to have jobs na hindi nalalabas ng ibang bansa. Diba? Ano ang prime commodity natin? Ano ang pinaka-main export natin? OFWs. Diba? Ayaw ang tawaging domestic helper, no? OFWs. Because what? It is much greener, no, on the other side. Buuin natin. The pasture is much greener on the other side. Biruin mo, ang sahod mo per ora sa Pilipinas, minimum wage. How much is it? Yang minimum wage mo, o per ora ba? Hindi, mali, per araw pala. Sorry ha, per araw, no? I'm correcting myself. Ang sahod mo per araw ay minimum wage. 300, 450, depende pa sa lugar. Diba? Pero, pag ikaw ay lumabas ng bansa, nag-OFW ka, yung per araw mo, per ora mo lang.
Tama, mali. Example, yung isang teacher, public school teacher, magkano sinasahod niya kada buwan? Sabihin nyo may 20, depende pa sa level. Level 1, level 2, level 3, level 3, whatever. Diba? Halimbawa lang, 20 mil sa isang buwan. 5,000 kada linggo. Tama ba? Less taxes pa yon. 20, sabi mo, tanggal na, 15 mil. Kung may katuwang siya, katulad siyang isang teacher, the same level, pero umalis, nag-quit. Nag-online teaching na lang, o di kaya na-hire sa ibang bansa. Yung 15 mil niya, pesos kada buwan, tsani lang yan sa isang araw. Sabihin nyo dito, ang per ora, based on the state mandated, tumaas na yan $17 or $20. Sa mga fast food pa yan, sa mga groceries. Paano pag ikaw ay lisensyado? Lisensyado ka. Pag lisensyado ka, tanong nyo kay Carclea. Compensated ka. Well compensated ka. Sabihin nyo isang nurse, yung newly hired nurse, newly hired. Nung time ko, na tatrabaho ko sa corporate office, nung nasa payroll department kami, kasi nursing home facilities kami, dami nun. Pero nasa corporate office ako. Kami ang nagpa-process ng newly hires, ng kanilang benefits, ng payroll system, whatever have you. Hawak namin lahat yun. Kada araw yan, may newly hires kami, nakikita namin, mostly mga Pilipino ang nurses. Alam nyo ang per ora ng isang nurse? Depende pa sa state Kasi California and Texas kami. Sa California, malaki. Pero nyo, may $30. That was way back 2001 o 2002. That was 2 decades ago. Magkano na ngayon ang per ora ng isang nurse? Nagtaasan lahat yan. Ang increment niyan, kung meron mang pay increase, sometimes it's a quarter, yung 25 cents to $1. Pero malaki yan per ora So 30 times 40 in a week. You have what? How much? 1,200, 1,200 sa isang linggo. I-times mo na lang ng 50. Magkano yan? Di ba 6,000 pesos ba? Tama ba ako? Correct me if I'm wrong. 6,000 o 60,000 pesos. Sorry. Kasi $1,000 times 50 is 50,000. Di 60,000 pesos during that time per week. Less taxes, sabi mo 50,000 na lang. Sige, given yung 200 na punta sa taxes. Di ba? Ngayon, ano ang gusto ng RB 87 coming from the lower house? Remove at least 40% of that economic provision sa limit dun sa edukasyon, sa manufacturing, sa advertising. That's about it. Tapos magtatanong ka, ano ba talaga gusto? Come on. Ginagago nyo kami. Di ba kayo ba gusto nyo na lahat ng pledges na nakuha ng Pangulo sa kanyang how many times siyang nag-foreign trip the previous years, simula nung 2022 to this 2024, gusto natin lahat yung pumasok sa ating bansa at makakuha rin tayo ng mga big companies like the tech firm na Google, na Tesla, na Microsoft, o whatever have you na malalaking mga companies mag-invest sa atin sa mga renewable energy. Di ba? Yung iba dyan, hindi lahat pumasok Kaya nasasayangan tayo. Ang gusto nga ng Pangulo, as much possible, mabigyan ng trabaho ang lahat ng mga Pilipino. Di ba? Mag-improve tayo. Tapos, magyayabang ka na. Ano ba talaga gusto? Come on. Give me a break. Di ba, Tori? Nagago nyo kami. Alam nyo naman ang gusto nila Pinapaligoy nyo lang kami. Wala namang gaguhan. Alam namin matalino ka, abogado ka. But, one thing is common. You already know that. Binalita Come on. All you have to do is ask them. Pag di mo nabasa yung paper, ask them, what do you really want? Now, the question is, if they will tell you what they want. Sinabi na nandun sa paper, read it.
Oh, nakita mo, what you gonna do? What you gonna do? Di ba? Yung tanong. Can you deliver? Sabi niya, bridge siya eh. Hindi siya leader. He look himself as more as a bridge than a leader. Sabi niya yun dun. Oh, eto na. Punta tayo dito. Napahaba dun, mga kababayan. Eh, maiksi lang naman to eh. Sino yung nakuhang kakampi ni Mayor ni Mayor Kalimot at lumaki sa farm? Oh, yung sinasabi nilang AI, robot, or Android. Mamaya may iOS pa yan. Di ba? O UA. Di ba? Ano ba gamit mo, Mayor? UA o Apple? Di ba? Your Honor, lumaki po ako sa farm. visit si Loren Legarda, no? Sino nakakita niya kakampi? Ha? Yung tungkol sa kanyang citizenship. Eh di walang iba kundi yung si Mayabang na Senate President. Ayan no. Balita ng Manila Bulletin. Escudero, Mayor Guo's critics should present burden of proof. O, sino yung tinutukoy niyang critics? Hindi tayo. Eh, sino bang nangunang magkritiko, mag-imbestiga? Sino? Escudero. Banggitin mo na kasi. Sino po? Gayahin natin siya. Sino po? Ginoong Escudero? Hindi ko makuha yung ano niya eh. No? Hindi ko makuha yung kanyang pananalita. Ang tinutukoy mong critics, sino nga ba? Di ba kapwa mo senador? O, sino? Si Gatchalian, si Hontiveros, si Legarda, si Jinggoy, si Rapi Tulfo. Sila po yung nandun eh. Except kay Risa Hontiveros, who is heading that chairmanship and the hearing, yung 4 na natirang nabanggit ko ay kumampi doon. Kakampi niya! Except pala kay Legarda, sorry. Except kay Legarda. Oh, siguro ang pinatutungkulan niya ay si Legarda lang sa kasi Hontiveros. Mag-present daw kayo, lalong-lalo ka na, Senator Hontiveros. You have to present the burden of proof. Ha? Kasi, di ba kine-question nga yung citizenship ni Mayor Guo. Ang sabi niya dito, oo, may rason para mag-alanganin tayo. Pero ang presumption ay nananatili pa rin. Siya ay nakatakbo, registered voter, may passport siya na Pilipino siya, na nasa nagsasabing na hindi naman napatunayan yon. O, yan, whatever. No? Hindi naman daw napatunayan na peke yung mga ganon. O, yan. Kasi ang tinatanong dito is yung citizenship nga. Eh, sinasabi nga ni Loren Legarda, kinakastigo niya nga yung PSA. Diba? Because of PSA incompetence, because of PSA na napasukan ng mga sindikato sa paggawa ng mga pekeng orihinal na dokumento, ito, sumambulat. Na yung peking dokumento pala yon, that it looks like original in your naked eye, makakakuha ng mga dokumentong panggobyerno. Ayun, di ba? Ngayon, sinasabi niya pa dito na ang Solicitor General can file a petition against ghost citizenship. The only one who can question is the Solgen. The COMELEC has no power to disqualify her. Correct, ayun naman ang sabi nila. Kaya nga nag-forward nanghingi ang DILG. Yung DILG pinasa nila sa Solgen. Ganun din ang DOJ. Sila ang Solgen ang may power for what? Co-waranto. I-co-waranto siya. Pero ang sinasabi niya dito, doon sa mga kritiko, mag-present kayo ng burden of proof. Oh. Kasi natanong siguro siya dyan, no? Totoo naman. Kasi ang example po niyan ay tulad nung kay Senator Grace po. Remember, nung tumakbong presidente siya, di ba, kinwestiyon niya ni Digong, na Amerikana yan. Meron tayong tatakbong presidente na Amerikana. O after careful review, no, yung mga investigasyon, napatunayan namang Pilipino talaga si Grace po. At patunay, nandun buhay pa niyan si Madam Susan Roses. O, yung kanyang, nanay. O, di ba? Kaya, pero itong si Mayor Go, hindi niya nga ma-present yung nanay niya eh. Di ba? Tapos laging paulit-ulit. Lumaki siya sa farm. O, ito na.
Eto namang si Escudero, isa rin to, no? Ini-criticize niya yung mga kapwa niya senador. Si Legarda at si Hontivero. Sige, come on, ladies. Stick it to that guy. Kaso yan, wala makita nyo, parang si Escudero walang pakiramdam. Entitled biatch din, no? Talagang feeling na yung talagang lumaking may silver spoon. Ganun. Yun lang yung tingin ko, parang napaka-arroganteng hambog ba, no? Tama ba yung word ko? The way siguro puro judgmental, napaka-judgmental mo naman. Syempre, nanonood ako ng Dabarkads. Judgmental ba kayo? Di ba? May segment na ganun. Bawal judgmental. Oh. So yan, medyo nakakuha ba ng kaalyado si Mayor Alice Gu? Oh, kasi nga, ang pinupunto ni Escudero, parang si Senator Grace Poe lang yan. Patunayan nyo na hindi siya Pilipina o Pilipino. Oh, mag-present kayo ng ebidensya. Sa bagay, sabi rin ng lawyer ni Mayor Alice Gu nung natapos yung hearing nung Wednesday. Tama ba? Wednesday o Tuesday, whatever have you. The burden of proof is with yung nasa kanila na. Patunayan nilang hindi Pilipina o Pilipino si Mayor Alice Gu. Tindi naman mga kababayan, tignan nyo. Hindi nga siya makapagbigay ng recollection ng kanyang childhood. Maski na tumira ka sa farm, maski na kinulong ka ng tatay mo sa farm, maski na sinabi ng tatay mo, you will go nowhere behind the walls of this farm. You cannot go anywhere beyond the walls of this farm. Dito ka lang at sa mga surroundings niyan. Oh, kung dyan ka nga lang, therefore sabi mo may mga kasambahay ka, yung mga trabahador sa farm, at least may kikwento mo. Ibig sabihin, pinagbawalan ka ring makihabilo, makipag-usap, talagang binilanggo ka? Kinulong ka sa isang rehas ng tatay mo? Really? Sakang galing mong magano Ano ba yon? Yung Chinese, di ba? Oh. Sabi niya, teacher niya si Teacher Rubilin. O, anong ginagawa niyo ni Teacher Rubilin? Kwento mo, anong ginagawa ni Teacher Rubilin habang ikaw ay sumasagot ng mga test papers? Ikaw ay nagbabasa ng libro, ano man? Anong ginagawa ni Teacher Rubilin? O kaya, dinidescribe mo, siyempre may bintana ka naman dyan, i-describe mo yung ginagawa ng mga manggagawa niyo sa farm. Di ba? Ganon. Maski na nakabilanggo ka dyan, malamang naman siguro, pinalalabas ka rin naman minsan. Sabihin natin, give her a benefit of the doubt. She's na-abuse siya ng tatay niya. No, yung hindi naman po yung whatever sexually. But, mental and physical abuse, not physical, siguro mental abuse kasi kinulong siya No? Karoon siya ng parang trauma. Kasi, alam nyo naman, siguro, may mga ganong mga inchik ng mga magulang. Oh. Siguro na mental siya dyan. Ang problema, hindi mo may kwento No? Bring mo yun, 17 years old. Imposible naman. Kaya nga, di ba yung isang topic natin, imposibleng hindi mo ma-recall No? You are 38 years old. Ano nare-recall mo? Your teenage years? No? Yung hindi mo lang maikwento yung early adolescence mo? Di ba? Be something fishy. Hindi yata na train. Hindi yata na ilagay sa program mo yun. Oy, tawagin nyo si ChatGPT. Gusto nyo i-ChatGPT natin si Mayor Alice Gu kung taga saan siya? Meron po akong napuntahan na YouTube channel. In-explain po nung lalaki na yung tatay nitong si Alice Gu, di ba Alice Gu, ay merong tie-up sa Communist Party of the China, yung CCP, Chinese Communist Party. May tie-up yung pamilya nila. Tinrace nung lalaki yung pamilyang Gu, Meron sila sa China, meron sila sa Hong Kong, meron sila sa Pilipinas. Hindi lang si Mayor Gu ang nandyan.
May foundation pa nga eh. Kaya dapat yan ang makuha ni Senatora Hontiveros. Ha? Oh. Kaya dapat magaling dyan si Hontiveros. Oh. Pero, si Escudero, patunayan nyo muna. Patunayan muna. Para namang ano, nakisawsaw na naman. Beke naman. Beke lang. Tatanong lang ha. Oh. Next. Punta tayo dito mga kababayan. Meron pa palang kakambal. Kung hindi man kakambal, baka katulad niyang AI, si Mayor Alice Go. Nang dahil dyan sa investigasyon ng Senado sa pamamagitan ni Risa Hontiveros Committee, itong bayan na ito ay nag-alinlangan na rin po. Muang nagkaroon na sila ng lakas na loob na sana maimbestigahan din to. Isang mayor din o isang halal na public servant sa bayan na ito. Sa ampong bayan yan. Yan sa politiko. Allegations surrounding mayor's background spark investigation calls in Camarines Norte. Yan pong sinasabi dito sa balita nung binabasa ko ito. Wala pong nilagay dito na bayan sa Camarines Norte kung saan yan. Yan lang ang sabi dito eh. Oh. In a small town nestled within the scenic landscape of Camarines Norte, residents are raising eyebrows and calling for investigations into the background of their mayor. Oh, saan yan? Ha? Nestled within the scenic landscape of Camarines Norte. Ano kayang town yan? Hindi sinabi. No? Gusto rin nila imbestigahan yung kanilang mayor. Drawing parallels to the controversial rise of Mayor Alice Go in Banban, Tarlac, concerns have surfaced regarding the sudden emergence of a figure wielding significant financial power in local politics. Ayun! Reports from concerned citizens depict a narrative familiar to those following the trajectory of Mayor Go's ascent. Allegations suggest that the incumbent mayor arrived in town seemingly out of nowhere, carrying with them a substantial sum of money. With swift maneuvers, this individual swiftly entered the political arena, ultimately securing the mayoral seat. One resident, speaking on condition of anonymity, highlighted the stark contrast in language proficiency upon the mayor's arrival, noting a rapid improvement in Tagalog skills coinciding with political alliance formed with influential figures within the community. O ayun, mga kababayan, no? Katulad ng pagsulpot ni Mayor Alice Go na dala-dala ang malaking kwarta. Kasi sabi financial eh. Pumasok doon na may daladalang napakalaking pera at ngayon ay naging mayor na at nakakahabilo na ng mga influential figure doon sa lugar nila. Katulad kasi sabi dito, highlighted the stark contrast. O yan ha. Yung trajectory niya, ha? Yung rise of pagiging mayor nila doon sa bayan nila ay tulad ng trajectory ni Mayor Alice Go. Kaya nga sabi ko sa inyo, may kakambal o di kaya may mass production ng robot o android doon pinapupunta sa ating bansa para yung bang ipwesto sila, ipwesto. Nasaan ba ang Catanduanes? Ano bang region ang Camarines ulit kasi naisip ko yung research vessel no? Camarines Norte. Anong kaya nito? Anong to? Region ano to? Saan ito? Bicol. Ala, ano nga to sa Catanduanes, mga kababayan? Ha? Nasa Bicol region? Ala, agoy. Doon nga to, yung lugar nung yan sa Catanduanes. O diba, nandyan yung nahuling research vessel ng Inchik. Alakoy. Dapat imbestigahan mo rin ito. Risa Hontiveros, Camarines Norte daw. Yung isang town daw dyan, mukhang the same kay Alice Go. Ha? Ito pa, sabi nila.
speculation about regarding the mayor's ambitions beyond the current position, with whispers of aspiration for higher political office circulating among the populace. Against the background of escalating tension in the West Philippine Sea and concerns over foreign influence, these allegations have only served to intensify calls for a thorough investigation into the mayor's background. Ayun! Nako, yari na. Our votes should not be taken for granted, asserts one resident, echoing the sentiments of many who fear the potential repercussions of unchecked political influence. We need transparency and accountability in our leadership, especially during these uncertain times. Correct! Pinaplanta mga kababayan, no? Biruin nyo yun, sabi dito, bigla daw sumulpot, may dalang mga malalaking pera, maraming pera, tapos, ang galing daw magtagalog. Pero ang tanong, bakit nyo naboto? Paano siya nanalong mayor ng town ninyo? Hindi po sinasabi dito kung anong town, basta dyan daw po sa Scenic Landscape of Camarines Norte. Region 5 yan, ha? Tama nyo ako kung mali ako. Drawing comparisons to the reputed kindness, the same. Kay Alice Go, di ba? Sabi ng mga constituent niya doon sa Bamban, ay namimigay po yan ng ilang kilo-kilong mga karne. And helpfulness attributed to Mayor Alice Go, residents remain divided over the implications of the unfolding situation. While some view the parallels with trepidation, tindi naman ang word ninyo, others maintain cautious optimism, hopeful that any investigations will yield clarity and uphold the integrity of the democratic process. As demands for transparency reverberate through the province, all eyes are now on the corridors of power, awaiting response to the growing clamor of accountability. Ay, dapat lang yan. Kasi nga, tulad nga po ng nasabi na find out dun sa investigasyon na yan, na ang may kapabayaan dito ay ang PSA. Pero minsan kasi, hindi naman galing sa PSA, pero galing rekto. Walang pinagkaiba. Paano, kung mag-a-apply ka ng passport, paano yan i-check ng DFA officials? Kung magkukuha ka ng LTO driver's license, paano i-check ng LTO officials yung birth certificate mo kung peke o hindi? Sa unang tingin, talagang totoong-totoo naman eh. Meron bang procedure yung mga nabanggit nating ahensya na kinukuha na mo ng ID na, tingnan maigi itong birth certificate, ganito yung mga features na dapat yung makita, or better yet, coordinate with the PSA. Or, if we have a central database, all you have to do is plug in those information, lalabas na siya ngayon. Diba? Yun lang. Kaya nga sabi ko sa inyo, importante talaga na magkaroon ng matinding pag-uusap ang gobyerno at ahensya ng pamahalaan na kailangan magkaroon ang bawat Pilipino, no, ng unique identifier. Sana yung social security number, dala ko pa yung social security number ko galing Pinas. Meron pa yata ako yung pag-ibig number. Ay ano doon ang pinaka-unique? Sana ang social security, kaso nga, ang daming mandarambong sa atin eh. No? Sa loob at labas ng gobyerno, ang daming mandarambong. Basta pagkakakitaan, okay na. Ngayon, panawagan kay Risa Hontivero, sana ito, tignan nyo rin po ito. Yung isang mayor daw po dyan sa isang town sa Camarines Norte. Parallel, kasing tulad, parang kakambal ni Alice Go. Baka naman isa naman hindi sa farm. O saan? Your Honor, pinalaki po ako bilang mangingisda. Yari ka kay Elorat kay. Ganun ba? Kayo po mga kababayan, at least ito, binigyan ko kayo ng idea, yung gustong mangyari ni Cheese na kumikinang, no? Parang parang kayo, kaya nga tinatanong ko kayo, ano ang evaluation nyo, the way you look at it, the way he talk, or what, no? Parang super confident na nagiging over-cocky na. Parang tawag natin na he's a jackass. Can we say, Hattori, a jackass is a jackass? Ganun ba? Kasi sabi niya, call it a spade a spade. Ano ba talaga ang gusto? You know. No? Wag mo kaming bulahin. You guys, kayong 24, na ipasa na yan dyan sa Senado, yung RB87. Ibig sabihin, hindi nyo binasa? Hindi man lang kayo na-curious? Hindi kayo nagmarites? Ano ba talaga gusto nila? Ayun, sinabi sa inyo.
remove at least 40% limit on education, agriculture, and whatever ano pa. Di ba? Tapos sasabihin mo, ano ba talaga gusto? Call it a spade a spade. Chakas. At ito nga pong si Mayor Alice Gu, dinipensahan ni Escudero. O di ba? At may kakambal na kapag manufacture po ng mga AI ang China. Okay? At ibinabagsak sa ating bansa. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.